So, eto na mga sangkay. Alamin po natin yung sitwasyon ngayon nitong patolang pulis. No, nagmayabang mga sangkay sa social media, tinatawanan pa po yung ating presidente, yung mga opisyal ng PNP. Ngayon, ito po yung masamang nangyari. Ito yung sinasabi po natin mga sangkay na kapag kapadalos-dalos po tayo ng sinasabi, nagbe-base lamang po tayo ng emotion, napapahamak po tayo. No? Ito pong pulis kasi mga sangkay, marami po itong sinasabi. Lalong-lalo na po sa presidente ng Pilipinas. Tapos sinasabi pa po niya mga sangkay na hindi daw po siya, ano tawag dito? Hindi daw po siya DDS, pero halatang-halata naman mga sangkay sa kanya mga pinopost. Ngayon, eto na ang nangyari. Eto na yung nangyayari, no? Ayon po dito, naninilikado na daw. Pag-usapan po natin yan. But anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na, no? So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, ang gawin nyo lamang po ay i-subscribe nyo po. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, matitindi po yung ating pinag-uusapan. Hindi lamang po politika, kundi mga nangyayari sa ating mundo na pag-uusapan po natin dito mga sangkay. Okay? So, i-subscribe nyo na ngayon din. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, this is very, very interesting topic mga sangkay. Kasi itong vlogger na pulis, masyadong pasikat. Ang tawag ko nga po dito, pulis patola eh. Ito mga sangkay, tingnan po natin yung mga banat niya. Ito yung isa sa mga banat niya mga sangkay kay La PBBM. Pakinggan natin. Pinagtawanan pa po niya dito eh. Hanggang ngayon, wala pa naman akong notice. Wala pa naman akong notice to report sa krami. Para magharap sana kami ni Chief PNP, ni BBM. Dahil yung mga sangkay, pinagtatawanan pa po niya. Sila PBBM. So ngayon, good luck sa you, sir. Good luck sa you, sir. Nasa serbisyo. May mga nagsasabi na awol. Itong taong to, may mga nagsasabi naman na active pa daw po mga sangkay. Well, tingnan po natin. Ito, nagsasalita siya dito sa kanyang live. Naka-uniforme po siya eh. Ibig sabihin, on duty po siya. Maliban na lang kung sinusuot niya po yan ng talagang wala-wala lang. Ngayon, ito ang nangyari. Police vlogger, kinasuhan. Dahil sa mga post sa social media. Ayan na ha. Sinampahan ng Quezon City Police District ng kasong inciting to sedition si patrolman pala to, Francis Steve Fontillas dahil sa paglabag sa Article 142 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Republic Act number 10175 o Cybercrime Prevention Act. Nagugat ito sa mga post ni Fontillas na isa ring vlogger sa social media na tutol sa pag-aresto kay dating Pangulo. Alam niyo mga sangkay, hindi po niya ata alam kung sino yung presidente niya ngayon. Naliligaw po ata itong taong to ngayon mga sangkay. Ngayon, ito na ang nangyari. Tingnan po natin yung kanyang mismong Facebook account. Kasi marami itong pasabog mga sangkay. Parang ayaw po tumigil eh. Nakaturbo eh. Oh, mayroon pa po siya ditong pasabog na naman. Ito, 52 minutes. Ngayon lang to ata, mga sangkay. Ewan ko kung ngayon lang to o anong oras na ba? Hindi. Mga re-upload na lang po ito. Usapang organisasyon at hinaing, sabi po dito. Eto mga sangkay, instead na matuto po siya, nagmayabang pa. Tingnan nyo mga sangkay, oh. Inciting to sedition daw yung ginawa ko. Ha, ha, ha. Okay lang ba kayo? I only expressed my stand and my principles. Where's our right to freedom of expression now? Kawawa naman ang Pilipinas. Nakakalimutan kasi ata niya na pulis siya, no? Ngayon, ito na mga sangkay, nag-post ulit. I challenge
everyone, prosecute me if you can. I will give you a reward kung maipakulong ninyo ako. Aba, matindi mga sangkay, matindi yung hamon. Not even you. O ngayon, General Torre, tingnan nyo na to. May bago kayong mission ngayon. Isa pong pulis na nag-aamok. Alam nyo mga sangkay, wala namang problema kung DDS ka. Pero yung lantaran mo, pulis ka tapos lantaran mo ng pinagsisigawan. Diba? Pulis ka tapos lantaran mo ng pinagsisigawan. Dapat nga hindi kayo dito nakikisali sa mga ganitong klaseng usapin eh. 'Di ba? May freedom of expression tayo. Pero kung ikaw ay pulis, tapos ganito ang ginagawa mo, teka lang, may problema ka ata. Ayan oh. Ngayon, mga sangkay, pinaparatangan siya na awol. Awol daw siya eh. Ngayon, sabi dito, nag-file ako ng leave from March 6 to 19 and it was approved and signed. Witness pa ang asawa ko noong nag-file ako at noong inaprubahan ng chief admin. Tapos, sabihin ninyong awol ako, ang kukupal nyo naman talaga. O ngayon, mga sangkay, may habang, di ba? O ngayon, mga sangkay, tingnan natin yung tapang ni sir. O. Actually, may mga sinasabi po siya dito, mga sangkay. Ito, panoorin po natin. Mga re-upload na lang po ata ito. Ako po yung pulis na suwail. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno. Pambira, proud na proud pa eh, no? Proud na proud pa. At sa organisasyon. Totoo po yun. Kasi madami akong hinaing eh. Gusto kong iparating sa taas. Dapat. Diyos me, nag-resign na lang muna siya, no? Nag-resign na lang talaga siya. Tapos saka siya nag-vlog-vlog ng ganito. Hindi yung naka-uniforme pa po siya. Tapos ganito, dinadaan niya sa social media. Maliit lang tayo eh. Mababa lang tayo kaya hindi natin maiparating. So, okay lang. Hindi naman nila naririnig kasi hindi naman nila pinapanood tong sinasabi ko eh. Kaya okay lang kahit anong sabihin natin. Diba? The smallest mammal or the lowest mammal is the strongest. Diba? Pagdating sa giyera. Diba pagdating sa giyera, ano yung unang pinafront? Diba sa 300 na movie? Ay hindi, sa Troy na movie, kung napanood nyo yung Troy na movie, yung pinafront ng mga hari, yung mga lowest mammal. Diba? Yung mga pinakamababa nilang... Grabe, no? Grabe yung tiwala niya sa kanyang sarili. Talagang high na high si sir eh. High na high. So ngayon, mga sangkay, ito na po yung bad news sa kanya. Ito yung mga ano na lang, parang mga re-upload na lamang po ata niya itong mga video na to mga sangkay. Mga hinaing niya. Actually, yung ibang ano mga sangkay, may punto po siya. Ibang mga sinasabi niya, may point siya. Lalong-lalo na po sa PNP, war on drugs, at kung ano-ano pa mga sangkay. Pero, nasobrahan lang po talaga si sir. At ang matindi doon, dinaan pa po niya sa social media. So, anong mangyayari dyan? Kailangan namang manahimik lamang po yung kapulisan. Magdudulot po ito mga sangkay ng, kung patatagalin po nila ito, magdudulot po ito ng problema pa mga sangkay. Makakapanghikayat pa po ito. No? Ng mga kapwa na pong pulis dyan sa loob, mga sangkay. Mas okay na to na, ayon sa report, kinasuhan daw po siya. Ngayon, nagmamatapang pa. O, ayan. Sabi ng isang nag-comment, he is not fit for the job. He sworn an oath when he joined the police force, but he violated the oath by his action. Yun nga ang sinasabi po natin, mga sangkay. Ang bihira. Sabi naman ng isa, kapag sila mag-post na hindi maganda sa mga Duterte, okay lang. Pero kung gagantihan sila ng mga pro-Duterte, galit na galit, gustong manakit. Sabi naman nito, so ngayon, kontrolin muna buhay ng mga tao. Ano na? Okay. Yung mga DDS, syempre, sasaluduhan nila to mga sangkay. Sabi naman ni non-partisan, tapos klarong-klaro ang ginawa ni Torre. Okay? Para sa makikiti ng utak, mga police, army, navy, at air force, meron yan sinusunod na guidelines. Dapat non-partisan. Yun nga ang tinutukoy natin.
Yung mga DDS, syempre, comment nila mga sangkay, pabor na pabor dyan. Pero, ayun nga po, sabi dito, para daw po sa mga makikitid ang utak, yung mga talagang hindi nag-iisip, no? Mga pulis, Army, Navy, Air Force, yung otoridad natin, may mga sinumpaan po yan. Meron po yan sila mga sinusunod na guidelines, dapat hindi sila, non-partisan po sila, hindi po sila nakikiano dito sa mga politikang ito, mga sangkay. Alam niyo yung politika, akala ninyo may malinis ba sa kanila, both side, Marcos at Duterte? May malinis ba sa ibang mga politicians dyan? Wala mga sangkay. Tapos ito, makikisali ka sa mga gulong ito. Hindi ka na lang maging tapat sa iyong sinumpaang tungkulin. Diba? Di good luck sa iyo, sir. Ganun lang naman po yun. Good luck talaga. Diyos mio, Marimar. Alam nyo, okay lang sana kung umalis na po siya sa pwesto, umalis na po siya sa pagiging pulis, then saka siya nagnangangak-ngak. O, banat-banatan pa niya si Torre. Walang sisita sa kanya hanggat ang kanyang sinasabi ay opinion lang at hindi po bahagi ng fake news. Diba? Well, good luck sa iyo, sir. Ito, medyo maangas pa po siya dito, mga sangay. Nagcha-challenge pa po, nakiki-challenge pa. Pinagtatawanan po yung ifinel sa kanyang kaso. Well, good luck talaga, sir. Good luck sa iyo. Ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.